Ngayong araw mga bro, sa panibago kong vlog, may gusto lang akong i-share sa inyo kung paano mag-start ng emergency generator dito sa aming barko sa manual start at hydraulic starter. Pero bago yun mga bro, gusto ko lang magpasalamat at i-shoutout si Sir Mark Nel De Silva, Rico Hermoso sa patuloy na pagsuporta sa aking mga video. Bali pumunta na nga pala kami sa aming emergency generator room upang i-check ang oil level sa crankcase, fuel oil level sa tank, at saka ang water level sa radiator tank. Una ko munang ginawa ay kinuha ang dipstick ng crankcase oil level upang i-check kung hanggang saan na ang level nito. Kung mapapansin nyo mga bro, sa dipstick niya may dalawang butas. Yung oil level niya ay nandun pa sa pangalawang butas. Tapos i-check ko naman ang fuel oil level sa level gauge nito. Kung mapapansin nyo, isinom ko lang ng konti para makita nyo yung level ng fuel oil. Tapos chinek ko na rin ang water level sa radiator tank. Ito yun mga bro. Bali, ang tatlong yan ang mahalagang dapat i-check bago magpaandar ng emergency generator. Bali, ang ginawa ng aming electrical officer ay manual mode na dito sa control panel. Kung mapapansin nyo, yung indication light nasa manual mode na. Tapos, i-start niya na ito. Pipindutin ang start button. Kung mapapansin nyo mga bro, umilaw na ang running indication light. At dito sa aming emergency generator panel, kung mapapansin nyo sa voltmeter, naka 440 na yan mga bro. Ito nga pala yan. Bali, sunod naman ang gagawin ay monitor lang ang parameters dito sa emergency generator control panel. Bali, after nga ng 5 to 10 minutes na pinaandar ito, i-stop na ito ng aming electrical officer. Kung mapapansin nyo, pinaran niya na ito. At chinek ko ulit ang voltmeter. Kung mapapansin nyo, nag-zero na siya. Yan yung voltmeter niya mga bro. Sunod na gagawin ay papaandarin namin ito sa hydraulic starter mode. Kung mapapansin nyo, yung selector switch ay nasa backup governor na. Ito nga pala yan mga bro. Bali, sunod kong ginawa, pumunta na ako dito sa aming hydraulic accumulator at kinamitan ko na ng hand pump upang mag-build ng pressure. Kung mapapansin nyo, sa pressure gauge may marking na kulay green at pula. Kapag umabot na ang pressure sa kulay green, gaya nito mga bro, pwede na itong i-start gamit ang operating lever. Ito yun mga bro. Ibababa mo lang yan ng mabilisan para yung piston sa accumulator ay itulak yung pressure na na-build up mo upang paikutin ang pinion at umandar ang emergency generator. Kung mapapansin nyo mga bro, sa control panel, umilaw na ang running indication light. At dito naman sa emergency generator panel, meron na ulit voltahe ang voltmeter niya mga bro. Bale, ito nga ang pinakamahalaga mga bro, itong selector switch na to. Kapag hydraulic starter, dapat naka-governor backup power. Kapag naka-panel power naman, automatic or manual pwede siyang gumana. Kapag naka-hydraulic starter mga bro, itong fuel shutdown valve, ito ang ginagawang hatakin upang pumara ang emergency generator. Gaya nito mga bro, hinatak na ng aming electrical officer kapag tumigil na ang emergency generator, sa kanya ito ibabalik para hindi ulit mag-supply ng fuel at umandar ulit ang emergency generator. Dahil kapag umiikot pa ito at ibinalik niya ng bahagya, ay mag-accelerate ulit yan at aandar ulit yan. Bago pala namin to iwanan mga bro, ang selector switch nasa panel power na at sa control panel naka-auto mode na mga bro, yung indication light. Dahil in case na mag-blackout, dapat umandar ito within 45 seconds. Bali, share ko lang sa inyo mga bro kung paano ang procedure ng pag-start ng emergency generator sa barko by manually or hydraulic starter. Sana makatulong ang video na to lalo na sa mga baguhan na nagbabalak mag-electrician sa barko. Ang video na ito ay para sa mga baguhan na gusto malaman kung paano mag-start ng emergency generator sa barko. At lubos ako nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking video at mga nagpapasalamat din sa aking mga ginagawa. God bless sa inyong lahat. Follow for more.